So, yun nga guys, ang tanong sa akin ng kaibigan ko is, pwede ba daw siyang mag-apply ng, ng domestic helper dito sa bansang Hong Kong or sa ibang bansa. Pwedeng pwede kasi hindi naman tayo tayong mga Pilipino, hindi naman tayo papatalo sa mga ganyang bagay. Dahil lang sa hindi ka marunong mag-English is ayaw mo nang mag-abroad. So pwede kang mag-abroad kahit hindi ka marunong mag-English, basta kaya mong sagutin yung mga sinasabi nila, kagaya ng oo, hindi, yung mga ganun, mga basic alam mo. Tapos pagdating mo na sa abroad is matututo ka na dahil doon mo na araw-araw magagamit kasi ang salitang English sa abroad, lalo na pag nandun ka sa bahay na ng amo mo. So pwede kang wag kang matakot, kasi yung kaibigan ko kasi nawawalan siya ng confident kasi hindi siya fluent mag-English. Ang akala niya, lahat ng nag-a-abroad is dapat fluent ang mag-English. So, hindi po. Wag niyo po akong i-bash, pero yun yung totoo. Na hindi po marunong mag-English ng fluent lahat ng mga, hindi lahat naman, may totally na fluent naman silang mag-English, pero may baluktot pa rin na English, okay? Wag na tayong magbula-bulahan pa. Alam ng mga iba nating kababayan yan na marami pa rin ang hindi fluent mag-English, pero sinusubukan nila yung swerte nila abroad. So, hindi ka nag-iisa, yung mga naka-abroad na dyan. Dati, mga yan is, din sila, na natatakot or nangangamba sila na hindi sila marunong mag-English, or konti lang yung alam nila pero hindi sila yung as in na fluent. Huwag kayong matakot mag-apply. Kung hindi kayo marunong mag-English, basta alam nyo sumagot ng oo, hindi, or alam nyo yung mga you need to wash the clothes, o mga ganun, laundry, mga ganun, yung mga basic lang na pangbahay, pwede kayong mag-abroad. Huwag kayong matakot, kasi pagdating nyo talaga ng abroad guys, matututo kayo. Yan yung sinasabi ko lagi sa kaibigan ko, pero hanggang ngayon takot pa rin siya. Kasi hindi daw siya fluent. Paano daw kung magkasala daw siya? Paano daw kung magkasala siya tapos hindi niya alam i-explain? So ngayon kasi guys is